sa buhay po natin. Amen. So, nagsa-search po ako at kumuha po ako doon sa ating mga kapatid. So, nag-bless po ako doon sa nabasa ko dito, the influence of others. So, paano po daw tayo mag-influensya sa iba kung hindi po tayo nananatili sa salita ng Panginoon? Amen? Na kumbaga, season lang na tayo naglilingkod. So, pag maraming blessing, naglilingkod po tayo, pero pag nakaranas na po tayo ng kunting pagsubok, namamahinga po tayo. Amen? Dapat nagpatuloy po tayo, sabi nga dito sa Luke, sabi niya, so mayroon pong peace doon sa Jerusalem, sa pangako ng Panginoon. Mayroon po tayong peace of mind. Amen? Pagkakulan natin ng Panginoon, in spite sa sitwasyon po natin, magulo ng mundo, ginagalawan po natin, sabi nga, mayroon pong peace sa puso at isip po natin. Amen? Hindi po dapat tayo mag-alinghanan. Amen? Kahit na nakaranas po tayo ng mga pagsubok, ibig po sa pamilya po natin, mayroon pong peace. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. At habang po kami nag-uusap sila ni Sister Vicky at si Brother Mar, so medyo naantig yung puso ko. Then, ang ating ama, ang ating kapatid, so nakakaranas ng depression. Dahil siguro sa na-encounter niya ng pagsubok niya sa buhay, kaya isama natin sa prayer si Tatay Tony. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi nakakaranas po siya ng totally blind doon sa kanyang mata, pero nawa, makikita niya yung spiritual na mata. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At naantig yung puso ko, sabi ko, sana matagpuan niyo ulit sa salita ng Panginoon na may pag-asa. Si Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya, mayroon po tayong peace. So, kaya pala pag tayo po yung naglilingkod sa Panginoon, even na nakaranas po tayo ng problema, mayroon pong peace. So, sabi nga dito sa preaching niyang the influence of others, sabi niya dito, basahin ko lang. Oh, if the people today would just take this word, sabi niya, then they get action. So, kung natanggap po natin ang salita ng Panginoon ng kanyang revelation, dapat magkaroon po tayo ng action. Sabi nga, dito, sabi niya, i-refresh ko lang doon sabi niya sa James, na kung mayroon po tayong pananampalataya, pero ito'y palang action, ito po'y patay. Amen? At iniyak po ito doon sa James, sabi niya, putin nyo ko lang sa pagbasa. Sabi niya, thoroughly, sabi niya, ye in the city of Jerusalem. I-refresh ko lang kanina, in-expound ko lang, sabi niya, mention niya kasi dito sa Luke, sabi niya, 24 verse 49, you shall receive the Holy Ghost after the promise. Sabi niya, natanggap po natin yung Holy Ghost. Diba? Tumapakan po natin ang Panginoon. At kung na-receive po natin ang Holy Ghost po sa buhay po natin, wala pong dahilan na hindi po tayo magpatuloy sa paglingkod. Amen. Nasabi niya, you stay longer. Hindi lang Sunday. Pero kadalasan nangyayari, nag-stay lang tayo tuwing Sunday, tuwing Marcolis. Pero minsan pa nga, yung ating ministry receipt, sinisita tayo ng iba, ng ating mga kapatid. Pero sabi niya, stay longer. Manatili ka doon sa presensya ng Panginoon. Kaya po ba natin manatili? Sa presensya ng Panginoon, habang po tayo nag-antay ng rapture, ng pag-rapture sa atin ng Panginoon. Ano pa nga po natin ng Panginoon? Amen? Sabi niya dito, kung video ko lang sa pagbasa. Amen. So, after ma-receive ang Holy Ghost, the promise after the Holy Ghost comes from you. Amen. Na-receive na natin yun eh. At dapat sa pag-receive po natin, di ba, manatili po tayo doon sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Then you will witness of me. So dapat tayo yung mag-witness sa Panginoon. Kaya po tayo dapat, influensya po tayo doon sa iba. Kung tayo nanatili sa salita, dapat influensya po tayo. Amen? Influensya po tayo sa ating community, sa ating mga trabaho, even po
pamilya. Amen? Talapakan po natin ang Panginoon. Dapat yung division, tanggalin po natin yun. Amen? Na barrier sa ating paglilingkod, yung espiritu ng pagkababahagi, tanggalin po natin yun. Amen? At manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi niya dito, amen, talapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So, and a witness of me, sabi niya, tayo po dapat yung witness ng Panginoon. Tayo yung buhay na Biblia na naglalakad sa mundo ito. Amen. Nakapakan po natin ang Panginoon. At mention niya dito sa Acts, sabi niya, sa Acts and Luke, sabi niya, he said, behold and send the promise of my Father upon you, sabi niya, but wait after the city of Jerusalem until endured with power from high. Patayin po natin yung power ng Panginoon. Amen? Talapakan po natin ang Panginoon. Amen? Ikutin niyo ko lang sa pagbasa kung paano tayo manatili sa presensya ng Panginoon. How long? Kaya tanong po ng propeta kung hanggang saan tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Sabi niya, 1 hour, 2 hour, 10 days, 4 months, 6 months. Sabi niya, don't make any difference. Walang pinag-iba yun. Isang araw man, 10 months man, isang buwan man. Amen, hallelujah. Until how long is that? Sabi niya, just until when you ask the Lord for anything, stay right there. So kung hinihingi po natin sa Panginoon, na magkaroon po tayo ng luti sa lugar na ito, pakawakan po natin yun. Stay for the Word of God. Amen? At kung titignan po natin kung anong hinihingi mo sa Panginoon, na ikaw ay hinihingi mo na gamitin ka ng Panginoon, pakawakan mo yung salita na yun. Pakawakan po natin ng Panginoon. At kung hinihingi mo sa Panginoon, na gagamitin ka ng Panginoon, simpleng pamamaraan, stay with the Word. Amen? Kung hinihingi mo sa Panginoon, na magagamit ka para ikakalago sa iglesia dito sa tagig na ito, pangawakan mo yung mga bagay na yun. Amen? Talapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, hallelujah. So stay. When sabi niya, when I feel good, stay until sabi niya, until what? Sabi niya, tell what happened. Sabi niya, claim and believe and hold one and go in action. So kailangan natin pananiwala ng mga bagay na ito at gumawa ko tayo ng action. Amen. Hallelujah. So naniniwala po tayo na kaya po natin mag-mission sa lugar na yon at inihiling po natin sa Panginoon. Pangahawakan po natin ang mga bagay na yon at gagawa po natin ang action. Amen. Pinagpipray natin ang mga bagay, Lord, kaya na buhos mo ang blessing sa amin at mag-mission kami. Pero kung wala pong action, patay mo yun. Amen? Napaka po natin ang Panginoon. Ang lahat na yun, kailangan gagawa po natin ang action. At ulitin ko, hindi po kaya ng ating mahal na pastor kung hindi po tayo sama-samang nananalangin at ipagkaloob ang dapat para sa Panginoon. Napaka po natin ang Panginoon. So dapat bigyan po natin action. Amen? Testify about its glory. Yes, sabi niya. Testify, don't be afraid. Hindi po dapat tayo matakot. Kung wala man tayong bigas, okay lang yun. Go! Kadalasan doon po tayo na tumitingin sa ating katapusan. Amen? Bilang tao, nararanasan po natin ang mga bagay na yun. Amen? Pero sabi niya, go! Kaya po ba natin bumalik ulit? Yes. Hallelujah. God's will. Alam mo, habang ako nagpapaklas ng kami ni Brother Mars, ng scaffold, kaya pinag-pray ko sa Lord, ano po ba ang message sa umagang ito? Sabi ni Lulu Boy, sabi niya, kailan ulit mo ba kayong makabalik? Yung puso ko sabi ko, Lord, nawa makabalik kami. Heaven, 2 visit isang buwan.
At doon po tayo mismo magkandak ng gawain in the church. Habang po nung ako kami nagbabaklas ng scaffold, sabi ko baka kung hindi linggo ito, sa sunod na linggo, sana makabalik po kayo. Purihin po ang Panginoon dahil ang kanyang salita, tubuhin doon sa lugar na yon. Amen. Kaya dapat ipag-pray po natin at take to action. Ito po yung pinapanalangin po natin. Amen. Magaling kaya sa biyaya ng Panginoon, kaya po natin bumalik at magkaroon ng gawain sa lugar na yun. Amen. Sabi nga niya, antayin po natin ang Holy Ghost bumagsak po sa bawat isa. Bumaba. Amen. Thank you for the correction. Di bagsak ka, bumaba. Amen. Kunin po ang Panginoon. So, bumaba sa bawat isa. Para madurog. Amen. Thank you for the correction. Bumaba, hindi po bumagsak. Yan. Para po magawa po natin yung action. Amen. Alam po, hindi po natin kaya hanggat hindi po natin pinaubaya sa Panginoon ng mga bagay. Ubaya po natin sa Panginoon ng mga bagay na yon. Yan. So, huwag po tayo matakot. Get and action. Sabi ng prophet yun, huwag tayo matakot. Nagawa po tayo ng hakbang. Alam ko, ang kaaway, siniset niya yung katapusan. Pero doon sa kabila ng katapusan, alam ko, ibuhos ng Panginoon ng pagpapala para magawa ko natin yung mga bagay. Sabi niya dito, if you believe God's healing, heals, sabi niya, stay action. Kung nagtiwala po tayo na ang Panginoon ay nagpapagaling, stay in get action. Amen. Yung relationship na pamilya, kailangan po natin bigyan ng action yun. Amen. So, yung lingkod, minsan natinalang ko sa emosyon. Dahil minsan nangyayari na may mga challenge sa buhay po natin habang po tayo nagtatrabaho. Sad to say, na kadalasan, pilit po natin inaayos yung mga bagay, yung barrier. Pero yung kaaway, pilit in-inject yung mga bagay na yun. Pero sabi ko, sa likod ng mga trials na yun, mayroon pong pag-asa ang Panginoon. Pagpako natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sabi niya, if you believe, He going to call you out now. Ibig sabihin, kung naniniwala ka doon, kukuhanin ka ng Panginoon doon sa problema mo. Amen. Kung problema mo ngayon ay katapusan, kukunin ng Panginoon yun. Hallelujah. At kung ang problema mo, hindi ka makasama sa mission, tanggalin ng Panginoon yun, at palitan ng puso, at isip na mayroong missionary na kaisipan. Amen. Nakapakagulay ng Panginoon. Sabi niya, kukunin ng Panginoon yun. Sabi niya, you hold onto Him. Sabi niya, pahawakan po natin lang ang salita ng Panginoon. Kasi kung sa ating kalakasan, hindi po natin magagawa ang mga bagay na yun. Diba? Kasi nandito po tayo sa test. Mayroon pong kahingaan. Pero dahil kasama ang Panginoon, sabi niya, don't be afraid. Kasama natin si Lord eh. Diba? Hallelujah. Kadalasan, sumasandag po tayo, even sa ating pag-evangelize, pagkasama natin si Brother Rapin. Malakas loob po natin, di ba? Pero, dapat titignan po natin, diba? At ipanalangin po natin, Lord, samahan mo ako. Saan na ako pumunta? Hallelujah. So, on to it, sabi niya, stay action. Amen, sabi niya, stay action. So, ulit-ulit na sinasabi ng propeta, gagawa po tayo ng action. Amen. Kaya po ba natin gumawa ng action? Doon sa pinag-prepare po natin. Amen. So, dapat gawa po natin ng action ng mga bagay na yun. So, hindi po, okay yung mag-pray, di ba? But kailangan, kung naniniwala po tayo, gawa po natin ng action ng mga bagay na yun. Amen. Makawa po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sabi niya, stay action. You got 2 weeks. So, mayroon
Meron po tayong dalawang mga pakpak. So, use them. Gamitin mo ito. Kasi hindi po natin kadalasan, hindi natin nagagamit. Pag wala na si Brother Rafi, pag wala na si Pastor, nauubig po tayo. Hallelujah. Bakit po talaga tayo nauubig po tayo? Dahil lang po tayo. Lang po tayo ng trainings. Kadalasan, pag nagpatawag ng ating mga pastor, hindi po natin, dinidisregard lang po natin. Nawa, pag-pray po natin, ulitin ko na mabuo natin modules, diba? Alam ko, sa tamang panahon, ipagkaloob sa atin ng Panginoon. So, we have two ways, sabi niya, gamitin po natin yun. Sabi niya, so, use them, sabi niya, stay in action. Sabi niya, with back and the forth, sabi niya, Lord, I believe. Lord, I believe. Naiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Wala po tayong dapat ibang paniniwalaan. Amen. Huwag po dapat tayo maniwala sa sarili nating lakas, sa sarili nating galing. Sa Panginoon po tayo maniwala. Hallelujah. Sabi niya dito, I believe, sabi niya, you can just holler, sabi niya. Holy, holy, sabi niya. You have to say, sabi niya, Lord, I believe, I stay in action. Dapat yun po dapat yung ating oath. Dapat yung oath po natin. Yung sumpa po natin. Yung sumpaan po natin sa Panginoon, dapat yun lagi ang oath natin. Hindi lang sa ating bibig. Amen. Maging sa puso po natin. Dapat yung ating sumpa sa Panginoon. Lord, manatili po ako sa iyo. Amen. Amen. Samantala, pag wala na yung ating mga kapatid, wala na rin tayo. Pag wala si Brother Rapin, wala na rin tayo. Pero sabi nga ng prophet, sabi niya, manatili po tayo. Dapat ito po yung oath po natin sa Panginoon. Amen. Salamat po natin ang Panginoon. Dapat yung sumpaan po natin sa Panginoon, yung oath po natin. Lagi po natin sa puso po natin. Walang dahilan kung ang oath po natin ay nasa puso po natin. Walang hindi ka makating sa gawain. Amen? Lalo-lalo na yung young people. Kung may oath ka, dapat nandun ka sa youth convention. Panginoon. Pero kadalasan yung oath po natin, hindi po natin nagagawa ng aksyon ng mga bagay na yun. Huwag dapat ito yung sa atin lagi. Amen? Yung pangako po natin sa Panginoon, dapat manatili po tayo sa kanyang mga salita. Amen? Before I close, sabi nga dito kasi gusto ko lang tingnan dito sa John. Napakaganda po dito, sabi nga, at ito po ay kadalasan din po natin nababasa. John 15:7. Kabisado na ito ng ating mga kapatid. Ito sa po natin. Kung mayroon po nakakita na po, pakibasa nga po. Yan. Abide in me, and my word abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done. Amen. So, hindi po pagkaloob ng Panginoon ang ating hinihingi kung hindi tayo mananatili. Yes, Ang lahat ng ating hinihiling, kaya obligado ang Panginoon na ibibigay. Sabi niya nga dito, kung mag-abide po tayo sa Kanya. Dapat yun po ang ating oath. Manatili po tayo. Diba? Habang po tayo naglalakbayan dito sa mundo, manatili po tayo sa Kanya. Amen. At alam ko, kung nanatili po tayo sa kanyang mga salita, hilingin natin. Kung ano mga hilingin po natin ayon sa kanyang kalooban, ipagkaloob niya ang mga bagay niyo. Bago ko ibigay sa ating MC, awit po muna tayo.